Ako po si Father Edwin Coros, isang Scalabrinian missionary na nagtatrabaho dito sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines bilang Executive Secretary ng Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People. At naganap na. Ito ang uri ng kaganapan na makikita natin sa buhay ng isang karaniwang tao. Magsisimula siguro sa buhay na marangal, maganda, ngunit kung minsan ito ay papasukan ng mga pagsubok na hindi inaasahan sa buhay. Kagaya ng ating mga ordinaryong OFWs, ang kanila lamang inaasam sa buhay ay mapaganda ang kanilang future, parang lalo na sa kanilang mga anak. Ngunit ito kuminsan sa kanilang paghahanap ng kagandahan ng buhay ay hindi humantong sa magandang buhay, bagkos nagiging pangarap lamang. Naiwang pangarap sapagkat hindi sila nakakaalis sa kahirapan. Madalas marami tayong naririnig na ang mga mahihirap nating kababayan ay nakapako ang kanilang mga pangarap sa pangingibang bansa. Sinisimulan nila ang mag-apply ng trabaho at doon ay parang cross ang kanilang pinapasan. Hahanapan sila ng pera para pang placement fee. Di po ba isa yan sa mga cross na kanilang pinapasan? Sapagkat kung wala na silang pera, ay napipilitan silang maghingi o manghiram ng pera hanggang sa kanilang ipagbenta ang kanilang mga ari-arian para magiging placement fee lamang. At sila, pag sila'y nakaalis naman, hindi naman nila nasisiguro ang kanilang pag-alis sapagkat sila din ay na-expose sa iba't ibang dangers. Ito nga ang kuminsan nakikita natin, sila'y naging biktima ng illegal recruitment o di kaya ng trafficking of human persons. At dito makikita at nagaganap ang sinasabi at magwawakas sa hindi nila inaasahan. Kagaya ng sinapit ng Panginoong Hesus, hindi dahil kanyang inaasahan ang kamatayan, kundi inalay niya mismo ang kanyang sarili para sa ating lahat. Ang ating mga OFWs kadalasan o mas madalas ay nakikita natin sa ganitong sitwasyon. Inialay nila ang kanilang buhay. Sinisikapan nila na mapabuti ang buhay ng kanilang pamilya, ngunit natatapos kuminsan sa lagim. Naisip ko ang panahon na kung saan ang tatlong Pilipino na nag-iisip na makamtan ang mabuting buhay para sa kanilang pamilya, ngunit natapos sa pagbitay sa China. Naganap na. Ito ang madalas na ayaw nating pakinggan, ayaw nating mangyari, lalong-lalo na kung ito ay matapos at sa malagim na katapusan, kagaya ng nangyari sa tatlong Pilipinong binitay sa China. At ganoon din sa mga Pilipino na naging biktima ng karahasan sa mga kung saan na apektuhan sila sapagkat sila ay nandun sa kalagitnaan ng giyera. Matatagpuan natin sila sa Libya. O di kaya, yung mga Pilipino din nangyari, naging biktima ng natural disasters, kagaya sa New Zealand, kagaya sa Japan, na kung saan ang kanilang pamilyang naiiwan dito ay siya ding maapektuhan. Naganap na, yun po ang ating madalas pinag-iisipan, na kapag naganap na ano ang mangyayari, matatapos na rin doon ang buhay, hindi lamang ng mga OFWs, maging ang mga taong nakasalalay ang kanilang kinabukasan. Ano na kaya ang mangyayari sa kanilang mga anak kung ito pa ay umpisa pa lamang ng kolehiyo, ng pag-aaral sa mga universities? Ang pagiging naganap na ay hindi tunay na ganap na sa kanila, bagkos ay mag-umpisa muli sa paghihirap sa cross. Pero gaya ng ginawa ng Panginoong Hesus at nasambit niya na naganap na, isipin po na lamang natin, mga kapatid, mga kababayan, na hanggang doon na nga lang siguro ang buhay na pwede nating maibigay sa ating mga mahal sa buhay. Naganap na, kaya ito ay magiging mensahe sa ating lahat na hindi natin hawak ang ating buhay kahit kailan. Ito ay laging nakadepende sa ating Panginoon. Kaya tayo naniniwagan na anuman ang rangyan ng ating buhay, anuman ang ganda
ng ating posisyon, anuman ang seguridad na meron tayo, dahil halimbawa tayo ay magagaling ng mga OFW sa ibang bansa, isipin lagi natin na kahit dito pa man din tayo sa Pilipinas, pwede natin masasabi naganap na o nagampanan na natin ang pwede nating maibigay alang-alang sa ating mga mahal sa buhay. At kung doon naman sa hindi nakapaghanda, tunay na mangyayari ang salitang naganap na walang paghahanda at muli maranasan ng ating mga mahal sa buhay ang kahirapan, ang tunay na lagim, ang tunay na nightmare, ika nga, lalong-lalo na doon sa patuloy na hindi nakaranas ng kaginhawahan sa kanilang mga buhay. Marami pong salamat sa inyong pakikinig.